Okay. So, Romans chapter 8, verse 38 to 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. So ito yung magandang promise ni God sa atin. So bakit natin to sinabi tong verse na to? Kasi si Satan, no? He has an extraordinary attack sa atin, no? So, at sinabi natin na we do not know exactly the limit of the power of Satan. We do not know how much control they have over our nature. So, sabi yan ni Father Leo 13 sa The Faith Explained. So, si Satan, binigyan ni God ng inaalaw niya, no? Even sometimes to control nature. He can give, pwede siyang magbigay ng mga natural calamities. We don't know exactly the limit of the power that God allowed to Satan, no? Basta ang hindi natin alam 'yan, no? Pero ang alam natin, ganito. That what we know is that the devil can never force us to commit sin. So, ang demonyo or ang kampo ng kadiliman, parati silang nagbibigay ng tentasyon sa atin, no? Pero hindi sila makakapilit sa atin, no? Hindi nila tayo ma-force to commit sin. Walang makapagsabi na the devil made me do it. So that is false. Yung statement na the devil made me do it, hindi totoo yan. Kasi our freedom, our free will is intact. Even God does not interfere with our free will. Never ka pang nakakita ng tao pinoses ng Holy Spirit, pinoses ng mga santo ni Jesus or ni Mama Mary, because the divine will always respect the free will of man. So, umaalala niyo yung mga Bible writers, no? Yung mga apostles, mga Bible authors, they were inspired by the Holy Spirit to write the Word of God, but never possessed. Na bigla na lang they were on a trance, and then they don't know what they're doing, and then they pick up, wala pa namang ballpen dati, and then pick up a writing material, and then suddenly write. That is not of God. The author of the scriptures were inspired by the Holy Spirit, at saka nagsulat sila gamit ang kanilang sariling style, sarili nilang pag-iisip. But the devil, they can possess, but God will never interfere with our free will. So yung demonyo, hindi rin niya tayo kayang pilitin sa paggawa ng kasalanan. So kaya dito papasok yung verse na parating ginagamit rin ng ibang sekta laban sa Katoliko. So, ano ba to ang purpose nito na verse? Kasi ito paborito parating gamitin ng mga especially born again Christians, Bible alone Christians, to prove ang teaching nila na faith alone.
Once saved, always saved. Kasi gagamitin kaagad nila na, for I am convinced na kahit kamatayan, kahit mga angel, kahit mga demon, kahit present, kahit future, nor any powers. Ano ang napansin niyo dito? Powers. Ano yung powers? Angel yan. Level ng angel. No? So, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. So, hindi niya tayo pwedeng, kahit sino pa, promise ni Lord yan, walang makapag-separate sa atin. Ano bang separate sa Tagalog? Makapaghiwalay sa atin, no? Sa love ni Jesus. So, promise ni God ito sa atin na kahit mga demonyo pa niyan, kahit ano pa, walang makapag-snatch away sa atin. No? So, sino lang ang makapag-separate sa atin na hindi minention dito? Ang punto ng verse na ito, mga kapatid, na walang external, walang kapangyarihan galing sa labas na makakapaghiwalay sa atin sa ating Panginoon, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Pero merong makapaghihiwalay sa atin. Hindi sinabi dito sa verse na to. Ano yon? Sa loob, sarili natin. Sarili nating kalooban. Our own free will can separate us when we choose to commit sin. Only us, tayo lamang ang may desisyon at may kalooban sa paghiwalay sa ating sarili sa pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Jesus, 'di ba sa the Gospel of John, "My love will remain in you if you do what I command you." So 'yun. If you do what Jesus commands you, His love will remain. So, hindi minention dito kay separate teaching yon. Pero external, galing sa labas, na mga powers, kahit anong kapangyarihan pa ng demonyo, sabihin natin makapangyarihan siya, kasi he is an angel, hindi kaya i-separate tayo. So, pag gumawa tayo especially ng mortal sin kills our soul. Ngayon, coming na ang Pentecost, the coming of the Holy Spirit. The Holy Spirit comes to us, we have sanctifying grace. Pag sinabing we are the temple of the Holy Spirit, it doesn't mean Holy Spirit lang who is living in us, nakatira sa atin. It means that the Father, Son, Holy Spirit is living in us. So, ang sinasabi ng verse na to, so tandaan nyo ito mga kapatid, kasi itong paboritong gagamitin ng mga born-again Christians to prove their once saved, always saved na. Ito, sahin nyo ito, walang makakapaghiwalay. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, wala na. Hindi ka na ma-separate kasi ito promise. No. Mali na interpretation yan mga kapatid. Ang sinasabi lang ng verse na ito ni St. Paul na walang power outside of yourself can separate you. Promise to, this is a assuring promise ni God sa atin. No, we can trust that He is more powerful than any other, than future, than present, than death. No one can separate if you remain in Jesus. Okay? So at least alam niyo na kung anong totoong ibig sabihin ng verse na to. It's not about once saved, always saved. So once saved, always saved of those other Christian denomination, for me, is a demonic teaching. Napakadelikado yung pag tinanggap mo na si Jesus, pag once you tinanggap mo na si Jesus, your Lord and Savior, kahit anong gawin mo, pupunta ka pa rin sa langit, delikado yan. Kasi, anong gagawin mo? You will be complacent, no? Magtitiwala ka na kahit hindi ka na mag-strive for holiness, and then to guard your chastity, to guard your from
evil things. Yung prayer life mo wala na kasi, di ba, ligtas ka na, di ba? So napakadelikado. Teaching yan, inimbento yan ni Martin Luther. Dahil sa maling interpretation ng scripture. Napakadelikado yan. So Satan is the father of lies and the greatest liar of all. So sinabi na natin yan last time, di ba? No? He is the greatest and manipulator. So kaya nga, mga kapatid, isa sa pinaka-effective na prayer, pag may mag-attack sa'yo na mga demonic harassment or attacks, you pray the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So, ano ba yung Apostles' Creed? The 12 articles of our faith. Lahat yan, pag ni-recite mo yan, pinray mo yan, you are declaring the truth. That Jesus Christ was born. I believe in the Holy Spirit, no? The Catholic Church, the forgiveness of sins, the resurrection of body, life, everlasting. So, dinedeclare mo ang katotohanan. If you declare a truth, the 12 articles of the truth, nako, allergy si Satan. Kasi lahat ng fake news galing sa kanya. Lahat ng mga kasinungalingan galing sa kay Satan. Kaya ayaw niya talaga makarinig ng katotohanan. So, if you pray the Apostles' Creed, isa yan sa mga prayer na very effective. No? You declare the truth to Him. So, sinabi na natin yan last time. The motto of God is, I am who am. So, napakalalim ng title ni God na yan. No? Sabi ng iba, actually, yung Yahweh galing dyan. No? Pero, dahil sa pag-translate ni Tyndale, sa kanyang Bible, nag-translate siya, gumawa siya ng translation ng scripture. Mali yung kanyang translation, kaya doon siya, in-explain niya ni Brother Dwayne Cartujano. Ganda pa ka-explain ni Brother Dwayne. Meron pa nga siyang mga guest na Jewish scholars sa pag-explain kung bakit mali yung word na Jehovah. There is no such thing as word na Jehovah. Pwede pa sigurong Yahweh, pero actually sabi ng Jewish scholar, yung Yahweh, hindi pa nga yan sure kung yan talaga. They would just put it into words para ma-pronounce ang I am who am, Yod He Vav He, no? I am. So Satan is hari ng fake news. I am who I am not. Nagpapakunwari, no? Ngayon uso ng fake news. Merong balita, merong history, i-revise ang history, gagawan talaga ng basta may pera ka lang, you can revise history. So, sinabi natin last time, He gives what He cannot give, no? He gives us freedom. Gawin mo ang gusto mo kasi freedom ka. Pag hindi mo ginawa ang gusto mo, hindi ka free. Pero actually, nagkamali. Ang totoong freedom, kung kaya mong gawin ang nararapat mong gawin. Ano bang nararapat mong gawin? To worship God. You are created to worship God and to be holy. Kung hindi mo magawa ang pagiging holy, you cannot serve God, meaning you are not free. Sabi nga ni St. Paul, I do what I do not want to do. It's the flesh that is in me. So, if you are in Christ ay He overcome sin and death. So, wala na tayong rason mga kapatid na, ay hindi ko kaya to kasi no, we are already redeemed by the blood of Jesus. We are already conquerors. We are conquerors over sin and death. So, wala na tayong rason na sabihin natin, we can only conquer our passions, our habitual sins through the power of God, through the sacraments. We cannot, hindi pwedeng willpower lang. Bulilyaso ka pag willpower lang. No? You need God in every step of the way. Kailangan mo mag-cooperate.
Hindi pwedeng puros sabihin mo, I just depend on God. Pero you have to cooperate to the grace of God. You have to do your part. So, tapos natin yung diniscuss last time, no? So, si Satan, bibigyan kanya ng mga bagay na hindi naman niya kayang ibigay sa iyo. At saka, ibibigay rin ni Satan sa iyo yung mga bagay na andyan sa iyo. He will offer us to give things we already have. Oh. Pansinin nyo, si Adam and Eve, doon sa garden, lumapit siya kay kay Eve. Sabi niya, if you eat the fruit of this tree, no, you will know good and evil. Meaning, you will know what God thinks. You will become like God. No? You will become like God. So, anong mali ni Adam and Eve? So, kung ni-review lang na sana nila yung scripture, joke lang, wala pa namang scripture dati. Sabi nga ni Father Chris Aylar, 3 pages pa lang yung Bible dati kasi bago pa lang. Kung sabi ng you will become like God. Giging parang Diyos ka rin. Ang hindi alam ang nakalimutan ni Adan at saka ni Eva ay they are already like God. Hindi na nila kailangan kumain ng prutas para maging kagaya ng Diyos. Kasi they are already like God because the sanctifying grace, what is sanctifying grace? A share in divine life. Meaning, the life of Jesus, the life of the Father, the Son, and the Holy Spirit is flowing inside them. So, they were created in the image and likeness of God. They are already gods. Adam and Eve are already gods because they share in the divine life of God, of the Holy Trinity. So, inoffer sa kanila yung bagay na andyan na sa kanila. Yan ang style ng demonyo. Mag-o-offer siya na, oy, gusto niyo nito? Sabihin mo na lang, meron na ako niyan. I am already like God. Pero they were victimized by the deceit of Satan because also of their own greed and pride of Adam and Eve, of our forefathers, no? So, he will begin by going after who you are. Also, si Satan, pag atakihin ka na Satan, pag magbibigay siya ng tentasyon, no? Ititempt ka niya, yung pagkatao mo, be careful, guard who you are, know who you are. You should know who you are. I am the child of God. I am redeemed. I am a prince. God is my father. I am his child. No? I have been saved, redeemed by the blood. So, atakihin niya kung sino ka. So, lalapitan ka ngayon ng mga ibang sekta. Sabihin ka, you must be born again. Brother, ito, basahin mo dito sa John chapter 3. Kay Nicodemus, Teacher, what must I do to be born again? To enter the kingdom of God. Sabi dito, you have to be born again to enter the kingdom of God. Oh, brother, kamo yung Katoliko, born again na ba kayo? Tapos, wala kang alam sa katikismo. Wala kang alam sa faith mo. Hindi ka nag-aaral. Sabihin mo, ay, hindi pa. Paano ba kayo masasave? Ay, magiging mabait. Yun, mali rin, no? So, sabi dito, you must be born again. Born again ka na ba? Hindi pa. Bibigyan ka pa ng noodles, bibigyan ka pa ng, bigas. Bukas, maglilipat ka na sa sekta, magiging Baptist or born again ka na. Ang hindi mo alam, born again ka na.
So, importante mga kapatid, alam mo kung sino ka. Born again ka. Pag tinanong ka, brother, are you born again? Ang sagot mo, yes brother, I am born again. No? Tatanungin niya, talaga? Kailan ka naging born again? No? The day of my baptism. Kasi sa John chapter 3, pag may dugtong yan, you must be born again. Sabi ni Nicodemus, paano ako mapanganak ulit? Yung laki-laki yun, hindi na ako kasya sa nanay ko. Tanda ko na. Sabi ni Jesus, Amen, amen, I will say to you, anyone who is not born of the water and the Spirit, water at saka Spirit will not be. So magiging born again tayo kung mabinyagan tayo. Yan, sabi ni, ano ba? Anyone who believes and baptized shall be saved. Sabi ni St. Paul, no? Anyone who believes and baptized shall be saved. So, yung sinasabi niya, born again, ay patungkol sa binyag. So, nung nabinyagan tayo ay naging born again. So, next time na may maglapit sa inyo, sinabi, are you born again? Yes. Actually, mga kapatid, tayo ang totoong born again. Yung iba, pirated lang yan. No? So, aatakihin nila ang pagkatao mo. Kaya yung nangyayari ngayon. No? This is an actual picture I get from the internet. Kita ito picture sa kanan. Yung sa kaliwa, yung babae pa siya. No? So, parating sinasabi sa yung demonyo, lalaki ka, lalaki ka. Hindi ka babae, lalaki ka. Ayun, nagpakalbo. Ngayon, ganyan na siya. Kasi kinukuminsi ka ng demonyo, aatakihin niya yung pagkatao mo. So, itong kaliwa, ang babae pa siya, kanan, nung naging lalaki na siya. No? Tsaka ito, kilala niyo ba to? So, isa yan rin sa mga rason, no? Yung lalaki, sabihin babae ka, no? At saka yun, magiging babae ka, no? So, actually, hindi lang yan ang factor, maraming factor, no? Sa bakit yung may tawag dito gender identity problem, no? Dysphoria. Ang pinaka rason diyan ay ang absenteeism, no? Sandali. Absenteeism ng mga parents, ng mga father. Nagsisimula yan, maliit pa ang bata, usually nagiging nalilito ang pagkatao ng isang lalaki, ng batang lalaki at saka batang babae kasi lumaki silang parating wala ang tatay. Yan ang isa sa mga common reason. Parating nasa barkada, nanggugulpi ng nanay, at saka lumalaki sila na ayaw nila yung kanilang tatay. I will idolize ko si mama ko, gusto ko si mama ko. Yun, paglaki ng isang batang lalaki, nagiging mama na rin siya. No? So, malaking topic yan. I will give another lecture about that. The psychogenesis of sex identity confusion. No? Ibang topic. But, ang point here is, the devil will attack of who you are. So, one best way para to defend, no? To protect you from the attacks of the devil is know who you are. Always remind the devil who you are. I am a child of God. No? I am born again. I am saved. Pag tinanong ka pala ng may lumapit pala sa inyo mga kapatid, brother, are you saved? Ligtas ka na ba? Anong sagot natin?
Anong sagot natin pag tinanong tayong ligtas na ba tayo? Ang sagot natin, yes, tatlo, hindi isa. Tatlo ang sagot natin dyan. Yes, I am saved. Kailan? Nung bininyagan ako. At patuloy akong nililigtas araw-araw. No? Nakalimutan ko yung mga verse, may mga supporting verse dyan. Di ako magaling sa memorization ng mga sitas. I am continuously being saved every day. And ang pangatlong sagot, I hope to be saved. Lahat yan, may verse na supporting verse dyan. Okay? We will take up that next time. So, tatlo ang sagot. I was already saved. I am continually being saved. And I hope to be saved. Okay. And ito yung tandaan rin natin mga kapatid. Satan always try to come as an angel of light. So, kaya always test the spirit. Pag may nagpakita sa iyo, milagro, ako si angel, ako si saint, ganito, agad i-report nyo sa spiritual director nyo or sa pare, no? Ask for advice. Huwag mong suluhin. Okay, may milagro. Ganon. Because si Satan is a deceiver. Satan always try to come as an angel of light. Kung maalala niyo si Joseph Smith, the founder of Mormons, pinakitaan siya ng angel. No? Kung matandaan nyo yung ibang mga pananampalataya, I'm not sure if Felix Manalo was claimed to be shown by an angel, no? Pero si Joseph Smith was shown, no, by a presence of the angel. At binigyan siya ng another gospel. Aside from the Bible, merong another gospel, Book of Mormons, no? Saying that Jesus is not God before, and then He just become God. And then, so, another proof, mga kapatid, na an angel, delikadong beware, be careful, because, as I've said, the Satan always try to come as an angel of light. Kaya, maraming mga kulto at saka mga false religion, no? Dahil sa mga fallen angels. Nagpapakita sila sa tao at saka magbibigay sila ng mga message at saka mag-ingat kayo sa demonyo, sa tactic ng demonyo, kasi they will give 99 truths. Tama naman yung pinagsasabi niya nung may nagpakita sa akin. 99 truths, and then they will insert one lie. Isang lie, kasinungalingan, i-sandwich nila doon sa 99 truth. That is why ang simbahan natin ay napaka-careful to declare isang milagro o isang mga himala o at saka mga messages, kasi merong congregation sa simbahan natin, sa Vatican, or assigned for those to investigate. Because the church is like a mother who protects her children from lies, no? So, kaya ang demonyo gusto niya tayong So, yung ibang mga kulto at saka mga daming mga religion, false religions springing up because of the deceit of Satan. Sabi nga ni Saint Paul, di ba? Saint Paul says here that the idols and the gods of the pagans are not gods at all, but they are in fact demons. No? Sabi ni Saint Paul. So, the gods and the idols and the gods nga siniserve ng mga pagans, bigyan sa sakripisyo, they are not actually gods. They are demons. So, ano yung mga demons? They are fallen angels. So, yung mga angels na nagrebelde,
Sino ba ang unang nagdepensa sa honor ni God? Si Saint Michael the Archangel. He is an archangel. So, the battle began, no? And then, sa mga sumama kay Lucifer, they will cast down to hell and on earth, no? So, fall. They fell from grace. Fallen angel. Now they are demons. So, Lucifer became Satan. He's the leader of all. And then, yung mga kampo niya, ang tawag ay demons. Those are fallen angels. So, etong mga fallen angels, sinabi natin last time, pag nakatira sila sa mga forest, sa mga rivers, sa mga trees, sa mga stones, sa mga rocks, they're called elementals. And they are territorial, no? And then, i-explain natin bakit parate pag may bagong bahay, nag-birthday, nagpapadugo. Parate, sige, paduguan natin yan. At saka, akala, tutuwa pa tayo, akala natin, okay lang, no? Papadugo, tapos lagyan ng krus ng dugo dito sa ulo yung binibirthdayhan. Ang hindi natin alam, ino-offer na, inaalay natin yung nag-birthday kay Satan. Bakit parating dugo? Pati mga albularyo, o sige, magkatay ka ng manok, o itim na manok, o ano, yung 8 manok, yung 8, katayin mo yung 8, dalhin sa bahay, yung iba, ganon. So, bakit gusto niya rin ng dugo? Because si Satan, gusto niyang to be equal with God, or hindi lang equal, he wants to be worshipped also. Gusto niyang makipagkompetensya kay God, no? Kaya nga, he will not serve. Satan thinks he is God, and he wants to be worshipped and served. And ano bang pinaka-ultimate na worship na ginawa ni Jesus? Jesus offered his body, blood, soul. Take this, all of you, and drink from it, for this is my blood. It will be shed for you and for all, so that sins will be forgiven. So, he is the Lamb of God who shed his blood. No? Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalay ng kanyang dugo sa Ama as an offering, as a perfect worship to God the Father. No? So, inalay niya yung dugo niya. So, si Satan, gaya-gaya rin. Gusto niyang alayan din siya ng dugo. Kaya, magtataka kayo, kahit yung mga mga katutubo, mga tribo, turuan mo man o hindi, instinct, nag-aalay ng dugo. Di ba? Meron nga sa Nepal, di ba? May day dyan sa isang taon na kakatay sila ng mga baka, o kambing ba yun? Ilang libo, papatayin. Parang magbabaha ng dugo sa lugar na yun, no? So, yun. Gusto niya dugo. So, be careful mga kapatid, huwag niyo nang gawin yun, magpapadugo. Because you are actually offering it. Sabihin ng iba, hindi naman namin sinisimba si Satan. Gusto lang na nag-aalay lang kami ng dugo para walang aksidente. Ganon pa rin yun. Natatakot ka kay Satan. Natatakot ka sa fallen angel, kaya aalay ka na lang. Parang, sige, give in na lang tayo sa mga bully, because si Satan is a bully. So, pagbigyan na lang natin, no? Anong ginagawa natin sa bully? Labanan natin, no? Huwag ka makipag-negotiate kay Satan. So, pag dumaan ka sa mga lugar na sa tingin mo may engkanto, anong sabi mo? Tabi-tabi? No. You make the sign of the cross. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Jesus, praise you. I praise you, Jesus. Yan. Kaya ako, pag maglakad ako sa isang madilim na lugar at saka medyo parang tatayo yung buhok ko sa likod at saka parang may takot ka minsan, automatic sasabi ko, praise you, Lord Jesus. Praise you. No? Sabihin mo, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Huwag kang
tabi-tabi or magbubusina para nagre-respeto sa kapangyarihan ng demonyo. Because a Christian that has a sanctifying grace na walang mortal sin, natatakot ang demonyo sa inyo. Kahit sabihin pa nating makapangyarihan ng demonyo, ang fallen angels, wala silang binatbat sa isang taong meron sanctifying grace. Kasi yung taong may sanctifying grace, nakatira sa kanya yung Father, Son, Holy Spirit. Si Saint Teresa of Avila nga one time, natutulog siya, biglang paggising niya, nakatabi sa kanya ang demonyo. May malaking pangil at saka nag-aapoy ang mata at saka bunganga, ngiti, nakaharap sa kanya. Anong sabi ni Saint Teresa of Avila? Oh, it's only you. Okay, balik siya natulog. So, I'm not saying na gano'n na tayo katapang. I hope in the future, no? Pero kasi si Saint Teresa is so holy already. But wala tayong rason na matakot sa kanya because sila actually ang natatakot sa atin because Jesus is with us, no? So, yan ang sinabi natin last time mga kapatid. Yung mga balete, pag sinabing totoo, huwag kang magyabang-yabang na, oh sige, saan ba yan? Ihian ko yan. Oh, yeah. No. Don't huwag kang mayabang kasi these fallen angels have powers. And if you are not disposed, you're not spiritually disposed, you have a mortal sin, di ka ang demonyo is so legalistic. If you have a mortal sin, the sanctifying grace, wala sa'yo. You are not protected. You may be protected by your guardian angel, but you are not that powerful because sanctifying grace, no, is Father, Son, Holy Spirit is in you. So, if you have a mortal sin, si Satan meron siyang legal hold sa iyo. Kaya pwede kang maapektuhan ng mga barang, pwede kang maapektuhan ng mga kulam o mga potion, no? So yung mga engkantada, yon, they are just different forms of fallen angels. So they can assume duwende, no? So pwede nilang gumawa ng anyo ng duwende, pwede silang gumawa ng anyo ng kapre. So ito yung mga hitsura throughout the history sa kultura sa Pilipinas na nakikita ng mga tao na sinasabi nila na may katotohanan. Kasi pwede talagang nilang gawin kasi kahayangan nilang gawin ang anyo ni Mama Mary ng mga saint ni Jesus. They pretend, no? So yung mga white lady, no? May iba hindi naman totoo, yung iba sobrang lang imagination, konti-konti lang may kababalaghan na. Pero meron talagang totoo. Kung totoo man yan, huwag kang matakot. That is just a devil, a demon. At saka yung may mga sa bahay nyo, makikita mo yung yung tiyahin mo, yung lolo mo. Ay, bakit ba? So, ang tanong dyan mga kapatid, yung makita niyo sa bahay niyo, minsan, lolo mo, o tatay mo, yung namatay na, tita mo, tito mo, sila ba talaga yan? O iba yan? Ang sagot dyan mga kapatid, hindi yan sila. Hindi na yan mga kamag-anak mo. Kasi yung kamag-anak mo, yung mga namatay na, yumao, they're already in either heaven or hell, no? Or for the meantime being purified in purgatory. So once you die, you are immediately judged. Sabi nga ng isang theologian, hindi pa nga daw naaayos yung bangkay mo hindi pa nalilipat sa purinarya, yung kaluluwa mo andun nakaharap na
kay Jesus for judging. You already judged. That is called particular judgment. No? So, pag andun ka na sa langit or andun ka na sa purgatorio or sa impyerno, hindi ka na makakabalak dito para magmumulto-multo. Yung mga multo, hindi na magmumulto. So, sino yung mga tao na nakikita mo mukha ng lolo mo? They are already demons. Bakit? Sabihin, kamukha talaga ni tita ko ng lolo ko. No. They are powerful. Kaya nilang gayahin. Pati yung mga experience, pati yung mga pinagsasabi. Parehos, kaya kuhang-kuha. Of course. Because andito na sila thousands of years. Alam na nila, nakikinig sila sa ating mga usapan. Kaya, pag Spirit of the Glass tayo, ang Spirit of the Glass or Ouija board, hindi yan game. It's, masabi, yung sa Exorcist, yung The Exorcist, yung first na movie na Exorcist, yung babae, si Linda Blair, ang totoo nun, sa true story nun, lalaki yon, bata. Sa totoo, iniba lang nila, hindi lang babae para to protect the identity of the patient. Pero bata yon. Alam mo bakit sila possess? Nag-play sila ng Ouija board or Spirit of the Glass ng kanyang tita, ng tiyahin niya. So, ang Ouija board is not a game. Binebenta yan sa Amerika, yung Ouija board. Hindi ka na dito tayo, kukuha pa tayo ng mga papel, Manila paper, tapos magsusulat pa tayo ng mga 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, yes or no, at saka baso. Magmumove yung baso. Sa kanila, bibilin mo na lang sa department store. Tawag doon Ouija board. Hindi yan game. It is a portal. Yan ay gateway to the demonic world. So pag nagtawag ka ng kaluluwa, hindi kaluluwa ng tao ni Jose Rizal yan. Those are demons. You are actually calling demons. So, pag lumapit ka sa mga nagpapamedium, mga medium, ay tawagin ang espiritu ni Papa kasi tatanungin natin kung saan nakatago yung bank book kasi hindi niya nasabi saan yung bank book niya. Tapos tatawagin, hindi yun Papa mo. And that is already the devil. Okay, ang tanong, bakit gagayahin? Anong punto ng demonyo para manggaya? Gagayahin niya para ang isipin natin na hindi tayo kung sa Bisaya pa, magsalig. Will become complacent. Ewan ko ano sa Tagalog yung magsalig. Parang kampante na tayo, hindi na tayo magsisikap ng masyado to become na magiging banal. Kasi pag namatay ako, andito lang naman pala ako. Magfo-float sa I will be just dito lang ako nakatira sa bahay, magmumulto-multo. No, yan ang gusto ng demonyong isipin natin. Mag-relax tayo kasi pag namatay ako, dito lang pala ako mag-iikot-ikot. No, when you die, you will be judged. You will be judged by what we have done in our conduct and if we have the sanctifying grace in us, no? So either heaven or hell. So those who goes to heaven, a lot of them will be purified in pure purgatory. So, yan ang gusto ng demonyo para utuin tayo, to mislead us, thinking na yan yung sa eskwelahan na parang may ghost diyan, nagkundina. Sabi niya nagkundina. Hindi siya makapag-move on kaya andyan lang yung soul niya na trap. Ano yan? Kasinungalingan yan. That is not true. Hindi magkukundina. That is just the demon. No? So, yung kundina na yan, ginagaya na lang ng demonyo. No? So, sabi ni Saint Paul, di ba? The gods of pagans that you are offering is not gods but demons.
Okay, so let us just explain a little bit bakit yung mga sinasamba ng ibang mga culture at just like that, no? Sa India, bakit ganyan ang itsura ng kanilang mga Diyos, mga Shiva, mga Buddha, mga ganun-ganun. So, may mga maraming kamay, no? At saka sa Egypt, bakit ganyan ang itsura ng lang kanilang mga gods, no? Palaki natin. Yan, Horus, Atom, Bastet. May yung hugis mga pusa, no? Hugis pusa yung yung ulo, yung katawan, tao, yung mga ganon. Bakit ganon ang itsura ng mga gods nila? At saka pag pumunta naman sa iba't ibang kultura, yung mga, lalo na yung mga the Roman gods or the Greeks. Meron silang Greek mythology, yung mga, di ba? Kita natin yung Mercury, Athens, no? Medusa, Zeus. Bakit mga ganun yung itsura ng mga Diyos nila? No? Ang sagot diyan, mga kapatid, ay pwede nung unang panahon ng mga ninuno, yan ang itsura ng mga fallen angel na nagpakita sa mga ninuno. So, yun ang mga hugis at sa mga anyo ng mga fallen angels, hindi man nila yan inimbento. Pwede sa kanilang panaginip o napakita talaga sa mga ninuno, yan ang itsura ng mga fallen angel na nagpanggap na sila ay mga Diyos. No? Sa different cultures. Magtaka ka, bakit magkaiba? Mga ganon-ganon, no? So, ito, the picture of Poseidon, the god of the sea. So, at saka nung panahon ng Christianity, galit na galit yung mga Nero, Diocletian, kaya nga tawag dito Roman persecution, pinapatay ang mga Kristiyano. Kasi sino ba ang nag-udyok na patayin ng mga Kristiyano? Of course, it could be the gods, the Roman gods, who are demons, na parang delikado tayo dito, parang mawawalan tayo ng hanap buhay dito. Mawawalan na tayo ng mga worshippers. Patayin niyo yung mga Kristiyano kasi ang demonyo galit talaga the presence of Christ. So, kaya grabe ang persecution because yung mga gods, ng mga fallen angels, yun ang nag-instigate for the persecution. O yan. Bakit ganyan? Inimbento ba ng mga Egyptian yan? Ganyan ang kanilang mga Diyos-Diyos? It could be a fallen angel. No? So, kaya pagdating ni Kristo, nagbago ang lahat. No? Binulgar niya ang lahat ng mga kasinungalingan ng demonyo. Yan. Hugis tao yung mukha, yung sphinx, no? Yung katawan, pusa. Pagpunta mo naman sa Asia, China, may mga god of God of money, God of the sun, God of the moon. Ganun yung itsura ng mga deities, daming gods. Sa India, mga American Indian, di ba? Ganyan din ang itsura ng mga Diyos nila. Kaiba din, no? Kahit anong kultura, may mga sinasamba sila at saka kaiba-iba. So, it could be that those are the images of the fallen angels, demons pretending to be gods. Meron ba sa Pilipinas? Ang Pilipino, hindi na magpapahuli yan. Meron din tayo. No? Meron, ano ba sa atin? Palaki natin para makita. Okay. Or, ito na lang. Keynote. Dali lang. So, Bathala, no? Nakable. So, ganyan din. Di ba, hindi pa dumadating yung Christianity dito? Papasalamat ka tayo na dumating si Magellan. Sa tingin ng iba, Magellan kontrabida, pero para sa akin, si Magellan ay hero.
Kasi instrumento siya sa pagdala ng Christianity. We know the true God, no? Bathala, Amanikable, Idiani, Dumangan. So, ito yung mga Diyos natin dati, no? Bathala, no? So, pagputuloy natin next time mga kapatid kasi 1 hour is already done, no? Okay. So, yun lang muna. Diyan lang muna tayo. Brother Jando, where are you? Sige bro, sige bro. Okay. Tapos na ka bro? Oh, 1 hour lang sa. Tuloy natin next time. Atong taga-agi kayo ng mangutana ang kuan bro. Ang mga viewers. Okay. Sige, ang unang mangutana si Teresita Britannia. Hello, Ma'am Teresita. Hello, Ma'am Hello Teresita. po. Good Hello. afternoon po, Dr. Ditchenga bro. Hello, good Jando. afternoon. Itatanong ko lang doon sa yung about sa padugo. Yes. Kasi yun sis. po ang kinakalathan namin noon. Tapos, so ano pong magiging effect doon sa amin, yung padugo yun? So, ang effect nun ay parang inaalay nyo yung sarili nyo at saka yung bahay nyo. Kaya, yung bahay, pagpadugo, kaya maraming, bakit na-bless? Na-bless na ng pare. May mga gumagambala pa rin. Yun pala, ang proper niyan, pag napadugo, dapat deliverance talaga ang bahay. So, Okay po. at saka yung anak mo, pag napadugo, may hindi naman automatic maposes sila, hindi. Pero, hindi natin nakikita, depende sa kay God, no? Si God naman ang magbibigay ng pahintulot kung ano. Kasi sabi nga ni Father Yes, Reperger, 99% ng atake ng demonyo ay hinaharangan ni God. So, it depends on Jesus kung ano yung i-allow niya. Pero we are giving the demon control over us if we do that. So, ang pinakamaganda niyan, kung maalala mo na ginawa mo yan, i-renounce. May prayer of renouncement. At saka kung may chance ka Yung na papa ko po kasi yung nag-aano sa amin. yung tatay mo? Oo, kasi yun nga po, yung sinabi ko dati na albularyo. Tapos, Albularyo? Yun. Yun. Ako yung nagtanong dati na yun. Oo nga, no? Kahit nga kami nung maliit pa pag nag-ihaw ng manok, padugo rin, no? Oo, yun nga. Lalagay dito sa kasi sa mga Pilipino, kasanayan na talaga ng Pilipino. Kaya ngayon, hinay-hinay natin, kinokorek. Dito ko nga lang po nalaman. Oo. Laking tulong talaga yung ministry ng deliverance, lalo na sa nila ni Father Sikian, Father Winston, Father Darwin ngayon. No? Yun. So, sis, i-renounce mo lang. May prayer of renouncement at saka kung ma-mention mo yan sa next confession, mas maganda rin. Sige po. Tapos, so kailangan po namin na kasi nga yung papa ko tsaka yung mga lolo-lolo yata, mga albularyo. So, kailangan talaga namin ng deliverance sana. No? Mas maganda. Buhay pa ba sila? Yung papa ko namatay nga nung last year, October, magwa 1 year na. Yun nga po yung sinabi ko na namatay siya na hindi man lang nag-confess. Tapos, hindi naka-receive ng Eucharist. Kaya, yun. Wala naman Pero kayo napapansin na mga attackment, mga harassment or mga attacks, wala naman. Yung ate ko nung umuwi, wala kasi ako doon sa amin ngayon. So yung ate ko, umuwi siya, tapos nag-alaga sandali ng mama ko. Tapos bigla daw siya nagising mga hating gabi yata. Tagtingin daw niya doon sa mama ko, katabi niya yung papa ko. Kaya sabi ko sa kanya, hindi daw yun yung papa natin. Hindi. It's yun. Kaya kasi naririnig ko na napapanood ko dito na hindi nga yun kasi there's no such
thing na wandering soul. So sabi ko nga sa kanya na, yun. Tapos yung asawa ko naman, yun, nagbantay din siya sa mama ko. Inuuga naman yung bahay, as in parang ang lakas-lakas talaga na may lindot. Tapos yung asawa ko lang ang nakaramdam, yung mama ko wala lang. Yung parang, so anong gagawin namin doon? Yun, meron kayong mga exercise salt, exercise Oo, tsaka oil. yung handbook, kasi nag-order ako dun sa staff ni Father Darwin. Dumating last week. Kaya thank you, Bro Jando, pakisabi po kay kay Father Darwin, dumating na po yung order namin. Thank Praise you. the Lord. So gamitin Okay, nyo thank parati. you. Sabihin ko po. So lagay nyo yung oil, yung asin, tapunan nyo ng konti sa corner ng bahay nyo. Before kayo matulog. Always use the sacramentals. Take advantage of the sacramentals. At saka yung exercise oil, pwede nyo ring i-cross doon sa dingding and the four corners. Yun. Sige po, thank you. At saka before Saka one matulog. thing po, last Thursday, hindi nung nakaraang linggo, nung nakaraang Thursday, kasi hindi ako naka-attend, is nakasali ako dun sa healing ni Father Darwin. Di ba, doon magsasabi na mag-take ka ng konting salt. Yung, ano bang tawag, gilagi? Hindi gilagid nga lang yung dito sa, Gums. yung dito sa Sa taas. dito sa, oo. Parang napaso kasi parang nabaklat yung Yung balat. balat. Yung parang, yung alam mo yung maghigop ka ng mainit na sabaw tapos natutuklap yung balat. Bakit ganun? Anong nangyari? Ba't ganun? Natuklap lang siya. Ganun. Hindi, ano yun, asin. Yung salt. Yung exercise salt. Hindi mo naman yung sabi hindi mo naman masyadong malakas na pag baka nasugat dahil malakas, hindi naman. Hindi, kasi pagkalagay ko parang ganyan lang. Tapos unti nag-melt. Pero yung balat talaga is natuklap. So, first time kasi, third time ko yun na naka-attend ng online healing ni Father Darwin. Tapos, yun. Pwede. May possibility na nag-react. May possibility Kanina, na nag-react ka. nag-attend din ako. Wala naman, yun lang talaga. So, sabi ko, bakit? Anyway, So, ano yung nagre-react ako parang gano'n. So, pwede, no? So, hindi lahat ng reaction ibig sabihin possess, no? May mga yung demonic possession kasi or walking possessed meron yang aabot sa tinatawag na critical level. Pag masyado ng maraming demonic spirits na sumasakay sa iyo, doon na magte-take over yung mga demonyo to take control of your body. Pero kung konti pa lang, because hindi mo pa naabot yung critical level, yon, mga demonic attacks pa lang, harassments. So, kasi may mga nabuksan na mga pintuan, no? So, kahit naka-confess ka na minsan, may mga pasyente tayo na mga mababait, naka-confess na na-attack pa rin because yan sa mga in the past na mga doorways na nabuksan. So medyo it will take time bago sila mawala. So wag lang mainip, someday talaga sila. Basta parati lang tayong nagfa-follow ng rule of life natin, yung rosary every day, prayer life talaga. Ang kagandahan sa mga ganitong experience, na maka-experience tayo ng di naman maganda, pero the good news of this is parati tayong lalapit sa Panginoon, no? Parati tayong nakukumusta, no? Huwag bumitiw. Minsan nga sinasabi natin, blessing in disguise to eh. Kasi yung mga iba, daming makasalanan, grabe ang kasalanan, grabing corrupt, grabe, dami nang pinapatay. Walang mga demonic attacks. Yan, pag namatayan at saka hindi nagsisi, delikado sa impyerno. Pero yung iba, konti lang yung ginawa, may harassment na, yun ang nagtutulak sa kanila para bumalik sa simbahan.
Para sa akin, blessing in disguise yan kasi parang inalaw Doon ni sila God. natauhan. Oo, para tayo matauhan, no? Yun. Opo. So patuloy lang sis, yung ano, Thank you po. oo, yung rule of life. Siguro din kasi Okay. mula nung kasi nakasali ako ng one time ng online deliverance. Doon kasi ako nag-start na may nararamdaman, yung ganun. Mm. Kaya siguro. Tapos, yun lang yung first like. Kasi hindi na pwede sa online deliverance. Kaya hindi na ako nakasali ulit. Mm. Pero patuloy pa rin. Hindi ako Patuloy mo give lang. up. Meron ka Yes namang po. mga deliverance prayers, you can pray it every day. Wala po ako dito. Pero sa bahay, doon sa amin. Meron Wala ka. po kasi ako sa amin ngayon. Opo. Ayun lang pong sinend nyo po sa akin. Yun. yung, Okay. yung family tree. Oo. Yun. Yan. Yun. Nakatulong naman. Praise the Lord. Yes po. Thank you po. Sige. Sige po. Thank you po. Welcome. Okay, Brother Jendo. Okay, Okay ang na. next naman na magtatanong si Melody Suarez. Melody Suarez, magandang hapon. Magandang hapon, Brajando, Magandang hapon. DJ. Yung itanong ko lang, yung malilito ako ba, yung kailan na siya, dati daw siya, di ba sa atin, sabi siya, mangunahan patay, ang lilid ng, nobina sa tay. Tapos, pagka 9 days daw, pagkatapos na, 7 days, pinuntahan na yung sementeryo, tapos yung nililibing yung dinasalan niya. Tapos tinatawag daw nila yung kaluluwa. Tapos sasakay sila sa kanila kasi may anak at saka yung driver ba yun kung saan daw sasama yung kaluluwa. Tapos sabi niya, dito na lang para baka hindi maganda sa anak. So, maya-maya doon na sa kanya mabigat na yung tawa niya. Hanggang sa dumating sila sa bahay kasi dati na yung luwa sa bahay. So pagdataw doon, uminom niya ng init tubig. Tapos na daw yung mabigat sa katawan niya. Ano po yun, doktor? Ano po yun? Ano yung tanong mo sis? Medyo nawawala-wala kasi yung ano? Yung ano ba yung Yung kung ano yung sino ngayon yung kamag-anak yung mo? kaluluwa na kaluluwa ba yun? O ano yun? Fallen angel yung mama sa kanya? Okay. So, Hindi, kaibigan ko. kaibigan mo, siya yung naglilid ng mga nobina sa patay? Opo. Oo. Dati. Before Mm. siya nagpunta dito sa Okay. So, sigurado tayo na fallen angel yan. Fallen angel. Kasi, minsan, si Lord, hinahayaan niya yung kaluluwa na bumalik dito sa mundo. Minsan pag nakakaamoy ka ng mga kandila, usually death anniversary ng kamag-anak mo, minsan parang nagpaparamdam. Sometimes, inaalaw ni Lord na bumalik yung bumisita yung mga kamag-anak natin sa isang rason lang. lang marinig, Dok. Hindi marinig? Hello? Okay na po. Oh. So, Okay na po. sabi ko, minsan, hinahayaan ni Lord na bumalik yung mga yumao na namatay na sa isang rason. Isang rason lang. Para magpaparamdam, maghihingi ng pamisa. Para tayo ay magdasal para sa kanila. No? So, yan ang rason bakit pinapayagan ni Lord yung isang kaluluwa na bumalik. Kasi andun sila sa purgatorio, no? Naghihingi sila ng misa or panalangin sa atin. Pero pag ang kaluluwa ay nasa impyerno na, wala nang saysay ang mga panalangin natin kasi hindi na sila matutulungan.
yung matutulungan niya sa purgatorio. Pero sa sinabi mo, malaki ang chance na hindi kaluluwa yon. Ano yon? Pwedeng fallen angel, no? Yun lang, sis. Okay po. Okay. May i-share lang ako. Doc, na nagpapasalamat ako dito sa Super Ponto dahil sa hiling dito. Kasi dati, parang matagal ko na nararamdaman yung mag-teary-eye ako. Tumuyok ko ako mag-teary-eye. Tapos mga last week, nararamdaman pag yumuko ako, wala nung luluha yung mata ko. So, nagpapasalamat ko dito sa Super Ponto sa Panginoon na pag mag-upo ako ngayon, hindi na mag-teary yung ko dito, mata ko. Praise the Lord. Praise Thank the you Lord. sa kay Pinoon, kay Father Darwin. kay Father Darwin dito. Sa healing ministry, no? Yeah. Thank you, Lord. Thank you po. Lord. Sige. Okay. Brother Jendo. Okay. So, lipat naman po tayo sa next. Magtatanong si Rodeltan Horoa. Rodeltan Horoa, good afternoon. Hi, good afternoon, Bro Doc and Good afternoon. Brother Jando. Good afternoon, brother. Hi, good afternoon po. Doc, may i-confirm lang ako doon sa parang nature ng demons or ni Satan na the only thing daw na hindi niya magawa is yung magdasal. Magdasal. Parang magsamba. Kaya niya, yes po. Actually, pwede siyang mag-pretend na nagdadasal siya. Doon rin niya na doon rin niya na bibiktima yung iba, no? They will pretend to pray, pero maybe just pretending. Pero hindi ko pa alam kung paano siya mag-pretend, kung anong klaseng pretend yung ginagawa niya, no? It could be pwedeng possibility yung sinasabi mo na hindi niya kaya mag-worship kasi never niyang gagawin ang pag-worship kay God because he really hates God. Yes, totoo yan siya. Kasi di ba, yan yung kasalanan niya na ayaw niya magpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Gusto niya maging Diyos din. Yeah. Totoo. So, yung isang pagsamba, kaya sabi daw may nabasa rin ako na the only thing that parang he hates or parang hindi siya makalapit sa atin kung tayo ay talagang nagdadasal at tayo nasa parang grace ng Panginoon. At tapos may pangalawa kong tanong din, Bro Doc, yung anong mangyayari dun sa mga taong nagiging medium ng evil spirits? Like for example, sa cult, in occultism kasi may pinaano sila, parang may star sila dun na after sila mag-worship, parang descend yung evil spirit sa isang medium. So anong mangyayari doon sa kanya? Parang ano yung punishment na possible na ihatol sa kanya? So yung mga mediums, of course, it is already a great sin, mortal sin na yan. Pag namatay siya in that state of sin, because divination yan, nakasulat yun sa Deuteronomy at saka sa Leviticus. Stricto si God dyan. That is punishable by death actually, no? So, if he dies, the medium dies without repentance, straight to hell, no? Hell talaga. Yeah. No? So, pero sa lahat ng mga mediums, sa lahat ng mga gumagawa ng kulto, habang buhay sila, may pag-asa. No? May pag-asa silang magsisi, may pag-asa. Meron nga ang satanic priest na si Bartolo Longo, dating satanic priest. He repented and then right now his cause for canonization is being processed. Baka magiging santo siya, no? If you read the life of Bartolo Longo, dati siyang satanic priest. So, yun. Ang mangyayari doon sa mga medium, malaki ang chance na they will be possessed also habang buhay sila.
Oh. Yes. Yung mga mangkukulam, dating albularyo, nag-upgrade, nagiging mangkukulam, at saka possessed, they don't know they already possessed, magle-level up sila. Darating ang panahon na hindi ayaw na nila sa mga pagkain na mga natural, gusto nila may mga dugo. Kaya nagiging aswang na yung iba. Because they are being led deeper and deeper to the demonic world. Yun, Yes. brother. Kasi may nabasa rin ako kasi, Bro Doc, na sabi daw kung nagpapatuloy sila na magiging medium, parang ang kaparusahan daw is mababaliw sila. Magiging mababaliw? Baliw. Pwede. Yes. Pwede. May mga cases na ganon. Kasi isa din yan sa sa mga pasyente namin na mga possessed, yan ang dalawang gagawin ng demonyo. Una, gagawin niyang baliw ang pasyente, mawala ang katinoan, para hindi na makapagsisi. At saka, Yes. pangalawa, gusto niyang ipasuicide, magpapakamatay. Kaya yan ang binabantayan natin, na mawawalan sila ng bait at saka mag-suicide. Kasi hindi na sila makarepent. Yes. Totoo yan, brother. Okay, Bro Doc, maraming salamat. Salamat, Janto, maraming salamat. Thank you, Pak. Thank you, Brad. Okay, thank you. So, move tayo sa next na magtatanong. Si Emmanuel Chica Lumibaw. Magandang hapon, bro, Emmanuel. Oo. Dali Bro Doc, magandang hapon po. Magandang hapon, brother Emmanuel. Gusto ko lang po muna allow me to comment dun kay brother na nagtanong regarding dun sa kung yung demonyo ba nagdadasal. Kasi bigla ko pong naalala, yung isang tagpo dun sa buhay ng ating Panginoong Yesus, may kinaka-cast out siyang evil spirit. Sabi ng demonyo, pwede ba kung papasukin na lang sa mga baboy? Kung ang definition natin ng pagdarasal ay yung pakikipag-usap sa Panginoon, nagagawa ng demonyo magdasal, answered prayer pa nga. Kaya sa atin, mas lalo natin doblehin ng pagdadasal. Huwag tayong padadaig bilang Kristiyano na madaig tayong magdasal. Ang tanong ko lang po, Doc, regarding naman po sa jurisdiction ng authority natin, kapag po ba halimbawa napunta ako sa isang lugar at nakaramdam ako halimbawa sa isang bahay ng hindi maganda, minsan kasi narinig ko, na-advise na mag-sprinkle tayo ng holy water. Okay lang po ba yon? Even though na yung lugar na yun ay hindi mo jurisdiction, Okay hindi lang. mo pag-aari. Sprinkle ng So, holy yun lang water, routine naman yan So, like pagpunta natin sa mga hotel, yung mga motel na titirhan natin, mag-sprinkle tayo ng holy water. Huwag ka lang mag-deliverance. Kasi delikado. Kasi ang demonyo kasi napaka-legalistic. Pag hindi mo jurisdiction, nako, hindi mo teritoryo to, babalikan kita. So, tayong mga layman, mga laiko, pwede tayo mag-deliverance sa bahay natin, sa lugar ng pinagtatrabahoan natin. Yun lang. Doon lang tayo may kapangyarihan. Outside doon, wala na. Kahit nga mga pare, pag hindi nila jurisdiction, delikado sila. Okay lang yun, brother. Ang holy water at saka sacramentals, pwede lang yun. At saka prayer for protection. May mga prayer for protection naman Saint Michael, the angel, prayer to the angels. Huwag lang yung specific na prayer of deliverance to the infested place. Wag. Sabi nga ni Father Winston Kabading, yung mga places na hindi pwedeng i-deliverance, kahit mga pare, hindi sila pumapayag. Yung mga motel, yung mga place of sin, mga bars, mga red light districts, bawal yun. Hindi pwede. Minsan, Dok, napasama ako dun sa parang tour dito kasi sa lugar namin, iba yung napapunta ako dun sa Bundok Banahaw. Wala pa tong punto por punto. Ako naman, may angking kayabangan. Sila kapag gabi na, doon, naglalakad, tabi-tabi po. Sabi ko, kahit na hindi naman ako involved pa sa punto por punto, hindi naman ako naniwala din. Sabi ko,
anong tabi-tabi po? Tabi-tabi po. Layas ka dyan. Yung pala, delikado po ba yun? Yung Oo. ginagawa ko. Kasi, Oh, Juan, mas maganda yung prayer na lang kumpara sa yung hinahamon natin sila. So kahit pa sabihin natin we are in the state of grace, wala tayong mortal sin, wag pa rin tayo maghamon na basta-basta. Kasi we are engaging in a fallen angel. So may proper procedure. Ganon din ako dati. Akala ko ganon lang kadali. Hirap pala. Kasi sabi natin, nandito tayo kay Lord eh. No? Opo. Pero kasi may isang pare na nag-handle siya, isang foreigner na pare na exorcist, na nabasa namin ni Father Wendell. Nag-handle siya ng mga habak, mga kulto ng mga paraphernalia. Nakalimutan niyang yung proper procedure na hindi siya nakapaghugas ng holy water. Affected siya. Ilang buwan niyang nag-suffer. Parang nagkasugat siya dahil doon. Hindi proper yung procedure. Yung ganun. Because may mga talaga. Mga demonic powers. Salamat, Doc. Sige, Salamat Brad. po. Okay, Brad. Brother Jando, thank you. Brother Okay, Jando. Thank you, Emmanuel. So, next naman po tayo na magtatanong itong si Father Charles Andrew Miranda. Magandang hapon, bro. Magandang hapon po, Bro Jando. At saka, Doc, magandang hapon po. Magandang hapon, bro. Doc, kasi narinig ko sa iyo kanina yung tungkol dun sa mga namatay nating mga tulad ng lulo o mga tita, ganun. O ang sabi mo, pag nakikita natin sila, hindi sila yon. Malaki ang tanong chance. ko, Malaki ang chance na hindi sila yon. Oo. ang tanong ko po, Doc, paano yung mga napanaginipan natin sila na bumisita sila sa atin? Tulad nung sa tiyahin ko na matagal na rin yung damgo ko na yun, ay yung anong tawag na damgo sa Tagalog pa? Yung Panaginip. panaginip, oo. Matagal na rin yun, mga siguro elementary pa ako. Na alala ko lang ba. Parang bumisita siya sa akin. Doon ako nakahiga sa sofa. Tapos tulog ako noon. Siya talaga nakaputi siya. Tapos yung katawan niya parang lagta na ba. Mhm. O paano po ba yung mga ganun? Totoo po ba yun sa panaginip natin na bumisita sila? O Pwede. So, hindi talaga natin masasabi na sila talaga yon o hindi ba. Pwede rin na sila talaga yon. Ang rason, isa lang. Kasi gusto nilang mag-offer tayo ng misa para sa kanila. Gusto nilang kasi pwede na andun pa siya ngayon sa purgatorio, naghihirap siya doon sa apoy ng purgatorio, kailangan niya ng ating pagdadasal para mapadali ang kanilang pagpunta sa langit. No? So yun lang talaga ang rason kung bakit nila tayo pinapanaginip. Pero wag na wag kang makipag-usap sa kanya na pag may mga mensahe siya na sabihin na pag nakikipag-usap yan, hindi na siya yan. Because isa lang ang rason na magpaparamdam sila sa atin, yun lang ay nagpapanangin. Pag may mensahe na Dodong, yung pera natin, kunin mo doon sa bangko, ganito, or bumili ka ng lupa, yung mga message. Iba na yan. Ibang usapan na yan. Isa lang ang rason. Pwedeng siya yon, nagpapaalala na magpamisa ka sa kanya. mayroon akong ibang tanong po. Parang kahawig lang din. Yung napanaginipan ng kapatid ko do, yung lulo namin kasi namatay na yun. Yung last na panaginip niya, parang masaya daw yung lulo namin. Tapos nasa langit na daw siya. Kahit nung ako dati din, nakapanaginip ako sa lula ko. Actually, lula ng mama ko yun, inaabutan ko pa. Parang napanaginipan ko rin siya na masaya siya nasa langit na daw siya.
At totoo po ba yung mga ganun? Mahirap sabihin, bro, kasi pwede ring pwedeng ang kalaban din ang gagawa nin. Pwede ring, kasi sa panaginip natin, hindi naman lahat spiritual eh. Minsan subconscious natin, no? Minsan sa sarili lang din sa isip natin, hindi siya actually demonic ba or from the Lord ba. Meron din sometimes subconscious lang din. Careful lang tayo na mag-interpret na andun na siya sa langit, kasi only the church, ang simbahan lang talaga ang may kapangyarihan na mag-declare na isang tao ay nasa langit na. At saka yung simbahan lang, ang simbahan nga hindi rin binigyan ng kapangyarihan na mag-declare na ang isang tao ay nasa impyerno. So, kasi pag maganda yung feeling natin, masaya siya, akala natin nasa langit na, baka mag-ano tayo ba? Magsalig. Na, ay, ganun lang pala kadali, mapunta sa langit. Kasi, si Padre Pio, Saint Padre Pio, tinanong siya, ang average na tao, ilang taon ba sa purgatorio? Alam mo anong sagot ni Saint Padre Pio? Ang average na stay ng isang tao sa purgatorio, 100 years. At least 100 years. Grabe. Hindi ganun kadali ang justice ni God. No? Si Saint Bertrand, ang tatay niya namatay. Napakabait ang tatay niya. Akala niya diretso sa langit. Pero binigyan siya ng sign, pinaginip siya ng tatay niya na naghihingi ng prayers dahil andun siya sa purgatorio. Napakabait na nga yun. No? So, nagpamisa siya sa tatay niya kasi pare si Saint Bertrand. Araw-araw, nagpamisa siya sa tatay niya. Alam mo, nagpanaginip siya ulit sa tatay niya after 10 years. Sabi ng tatay niya, thank you anak, andito na ako sa langit. After 10 years na pamisa. At saka buhay pa yung tatay niya, napakabait. So kaya, huwag kaagad tayong, careful. Kasi yan ang style ng demonyo na magsaligta. Ang langit ay madali lang. Yan, Brad. Sige. Salamat po, Dok. Sige, Brad. Additional na tanong ko po, Dok. Yes, Brad. Kung ibig ba sabihin yan kung wala tayo sa state of grace tapos mamatay tayo, doon tayo talaga sa purgatory niya? Yeah. Pag namatay tayo, not in the state of grace, impyerno talaga tayo. Hindi sa purgatorio. Impyerno. Kasi yan ang requirement ng isang kaluluwa para mapunta sa langit. Because if you're in the state of grace, ang buhay ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay dumadaloy sa kaluluwa mo. So, pag wala yan, patay ang kalagbo. Patay ang kaluluwa mo. So, ang isang patay na kaluluwa, spiritual death, when you die, you are separated from God. No chance. So, pag namatay ka na may sanctifying grace ka, langit ka. Pero, pag may mga konting dumi sa kaluluwa mo, lilinisin mo na sa purgatorio. Dadaan ka muna sa purgatorio. Pero pag namatay ka na may sanctifying grace ka, tapos yung kaluluwa mo, super linis na talaga, kagaya ng mga banal na mga santo, diretso na ng langit, hindi na dadaan ng purgatorio. Okay. Thank you. Yes, Brad. Salamat. Brother Jando, salamat po. Salamat, Brad Charles. Okay. So, next na. na magtatanong naman si Meron pa isa? Ma'am Sige, Meg last. Silvadiki. Ma'am Meg Silvadiki, good afternoon. Hello, Dr. Hello, Iching and sis. Brother Jando. Good afternoon. Kanina pa ako nakikinig. May itatanong lang po ako kasi kahapon ng umaga, hindi ko alam, ang sama ng panaginip ko. Ewan ko kung panaginip yun o 30.
dito sa UK. Tapos hindi ako makakilos, parang dinag-anan ako ng mabigat na anong tawag yun sa atin, parang Sa Bisaya, urong? Sa Bisaya, Oo, urong? Oo. Oo, pero sabi ko, gising ako, hindi ako makakilos. Nagdasal ako, una akong dinasal, Our Father. Tapos, hindi pa rin siya, hindi ma-open yung bibig ko, pero parang tumitig ko yung sa isip ko na, yung dasal ko na talaga, pero yung bibig ko, yung hindi mabukas. Tapos, ang ginawa ko, sunod ng after ng Our Father, nagdasal ako, nagtawag ako kay Mama Mary. Sabi ko, please help me. Sabi ko na gano'n. Tapos hindi pa rin siya. Tapos parang nag-cast out na ako sa, ewan ko kung gising ako or ako, yung hindi ko maintindihan. Pero nung nagtawag ako kay Jesus, in the name of Jesus, umalis ka. Siguro mga 3 beses, saka siya nawala. Ang bigat-bigat talaga, hindi ako makakilos sa left side ng katawan ko. Nakahiga ako. Sabi ko, Diyos ko, ano to? Tapos nakakilos ako kaagad. Sabi ko, Lord, thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, sinisave mo ako. Sabi ko, sa isip ko, ano kaya yun? Bakit ganun? Lagi ako masamang mga panaginip. Pero grabe naman yun, kahapon lang siya ng umaga. Nangyari sa akin. First time? Oo, noon pa lagi ako na naginip na parang hinahabol ako ng aswang. Yung lagi kong dinadasal talaga, pag ganun ang nangyari. Our Father talaga yung lumalabas sa ko, kahit hindi ko siya ma-open yung bibig ko, pero nasa isip ko nagdadasal ako ng Our Father. Tapos kahapon, parang grabe yung nangyari kahapon ng umaga. Praise the Lord. At saka, yun ang instinct mo na mag-pray ng Our Father. Kasi yung iba, hindi nila Yung nagagawa talaga yan. ang lagi kong lagi ko talaga yung mula pa nung, Diyos ko, yung parang bata pa ako, parang nag-umpisa yung mga panaginip ko na mga ganyan. Tapos, yung lagi ko talagang parang, yung masama yung panaginip ko, lagi akong hinahabol ng aswang. Okay. Tapos yung laging nasa dasal ko, yung Our Father talaga. Pero kahapon, parang iba. Tapos ang bigat, hindi ako makakilos na talagang dinag-anan ako ng napakabigat na sa right side naman ng katawan ko. Tapos, yun lang ang dasal ko talaga, yung Our Father. Hindi ko lagi talaga yun. Tapos tumawag ako kay Mama Mary. So, ewan ko kung wala. ano ba yun? Yung infested ba ako or naharas ako? Malaki ang chance, sis. Wala? Sorry. Hello. Okay na? Hello? Hello? Oo, narinig. So, malaki ang chance, sis, na sa experience at saka sa mga readings, ganon ay, it could be a demonic attack, no? Demonic attack yung mga ganon. Dinadaganan ka. So, you have to, i-review mo, sis, kung may anong mga possibility, i-review mo yung life mo, kung ano yung mga possibilities na entry point, bakit may attack, no? So, nagfa-follow ka na ng ng punto por punto. Alam mo na yung follower ako. mga entry points. So, kung sa history, sa family history mo, i-investigate mo. Bakit ganun? Kasi yung parating, yung pananaginip na hinahabol ka, sintomas yan sign yan na may demonic influence na nangyayari. So, medyo palalim ng palalim. Ito ngayong level na to na parang dinadaganan ka na hindi ka para urom. It is a, palalim na mga sintomas. So, it could worsen kung hindi mo ma-detect kung ano yon. So, ma-stop kung ano yung mga
tingnan natin kung mayroon tayong mga sinful lifestyle kasi it is Nag- a message parang from ano God. lang kasi, oo. Sige, patuloy mo sis. Yung ano kasi, yung tatay ko kasi, pati siguro lolo ko, yung parang ano sila yung yung may alam ba sa, yung mga, ano ba yun, mga, Panggagamot? yung, oo, yung ganon. Tapos, yung mula pa maliit ako, na masama, iba na yung mga panaginip ko, yung lumilipad ako, kaya parang parang 5 years old pa ako, hindi ko yung nakalimutan na ayaw ko matulog kasi yun ang mga panaginip ko na na lumilipad ako, tapos mga ahas, nakipag-away ako sa yung ahas na malaki na nung namatay siya para naging tao siya kasi nilabanan ko. Lagi yun ang mga panaginip ko, yung mga ganyan. Tapos pag hinahabol naman ako ng aswang, yun ang dinadasal ko yung yung Our Father, lagi talaga yun. Tapos nung nawawala na yung mga ahas sa panaginip ko, tapos kahapon lang yun na kasi discussion kami na sabi ko, Rosary ka, magdasal ka, wag ka sa mga tao, yung wag kang maniwala sa mga yun, sabi ko nung kahapon ng umaga, parang ang sama tuloy ng ko, yung ewan ko kung Nagro-rosaryo ka dyan? nagkaipon-ipon. Nagro-rosaryo kayo dyan? Lagi po. Everyday, very good. Opo, lagi po akong nagro-rosary. Tapos, yung nagka-cast out na rin ako, sa punto por punto, tapos na rin ako general confession. Maganda yan. Kaso lang, Praise the Lord. hindi ako makapagsimba ng yung Actual. mismo sa simbahan dahil dito yung marami pang COVID. So, lagi ako sa online na lang nagsisimba. Okay. Ganun. So yun lang sis, patuloy mo lang sis. Patuloy mo lang. Yeah. At saka Yung yung mga- generational curses, i-pray mo rin yun. Yung prayer for generational, to healing the family tree. Kasi may history. Yun. Yung, Sinasali, ko yun, ino-offer ko yan sa tuwing nag-rosary ako kasi sinasabi yan ni Brother Windel na yung daw sa family tree, offer daw pag nag-rosary. Pero yun lang talaga, kahapon yun lang. umaga na, parang takot na tuloy ako matulog pag nagising ko. Ay, nakakatakot talaga yan. Yung urom. Oo. Sige lang, basta manalig ka lang Oo, sis. tapos- Call on Mama Mary. Call on Mama Mary. Talaga. Yun talaga ang una, pangalawa kong tinatawag. Tapos parang nag-cast out ako na in the name of Jesus, umalis ka. Tapos, Praise the Lord. parang 3 times ko ata yung tinatawag. Oo, tapos yun, nawala. Tapos, Nawala. Pangit ang signal. Wala. nandito kasi ako sa kwarto kasi may nagtrabaho sa bahay. Okay, thank you, Brad Ma'am Jando. Mel. Next. Alis na ako, Brad Jando. Oh. Alis na ako, pwede na? Oh. Kasi malapit na ang aking next Bible study. Alis ka na. Oo. Malapit na ang mag-prepare sa next Sige, Bible alis ka na, study. Doc. Oo. Okay lang? Or back? Next na naman. Oo. Kasi malapit ng time. Mag-closing, Ikaw na po, mag-closing. yung closing prayer. Ang sa to? Mag-message ka muna, Doc. Nawawala. Ikaw muna mag-closing message kay may dalang tao dito. Ikaw muna mag-closing message kay dalang tao dito. Maraming tao dito. Ikaw na mag-closing message, Doc. Closing message. Hello? Closing message. Pati na rin closing prayer kay Okay. maraming tao dito, Doc. Maraming tao dito, Doc. Sige. So, mga kapatid, God is so gracious that He has given us, each of us, our guardian angel, no? So,
I am reminding as a closing message to never forget your guardian angel. Every day, andyan siya sa tabi mo. Naghihintay lang siya. Build a relationship with your guardian angel. Hindi siya makagalaw ng todo-todo to protect you if you don't call on him. No? So, he is always there. And he loves you. And he has been waiting for you since the time of creation, your guardian angel. So, let us pray in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Uy, nawala. Bakit nawala? In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, thank you for this day that we could share our experiences. Kaming lahat andito bilang magkakapatid na we share our lives and then we are encouraged with the lives of each other. Lord, help us to stay the path, to live holy lives. We love you, Lord. We want to serve you. Help us, Lord, to have a stronger faith, not to detach from you, to continue walking with you by obeying your commands. Lord, thank you for your mother that you gave to us to nourish us and to always pray for us. Lord, we praise you, we give you thanks, we give you glory. In Jesus' name, amen. Name the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye mga kapatid. Salamat. Bye-bye. Thank you. See you next week.